Good morning po mga kaibigan. Good morning sa inyo mga FB friends, group members, and especially sa mga subscriber ko dito sa aking YouTube channel. Meron po tayong i-discuss niya which is naging interesado ko para i-discuss po sa inyo, especially sa mga newbie or beginner na mga breeder. Si Ma'am Maybelline po from Bulacan, tumawag sa akin kagabi and kanina rin. Sabi niya, meron siyang kino-concern about dun sa kanyang mga alagang aso. Si Ma'am Maybelline po, according sa pag-uusap namin, interview ko sa kanya, hindi po siya breeder. Isa lang siyang typical na dog lover na nag-alaga ng huskies. Dalawa po ang husky niya, isang male, isang female. Typical lang na dog lover na gusto niya mag-alaga. Mahal niya yung aso, nag-alaga. Okay. Kaya lang pag nanganganak po, gusto niya rin magbenta. So, ano ba matatawag sa kanya? Siguro, serious breeder na rin po. Ang concern niya po ganito. 3 years old, may na po yung kanyang dam and even sire. Almost magka-AIDS daw yan Tatlong beses na nabuntis yung dam niya. Nung una po, nakunan. Nabuntis, then nakunan. Yung pangalawa po, nagkaanak naman. 7 ang nabuhay, 4. 5 yata, 5, parang ganun. Sorry. Yung pangatlo, yung huli niya, ito lang po, nagkaroon uli ng miscarriage. Ang sabi niya sa akin nila, Sir, ang tagal ko na po nag-aalaga. Pinapabit naman po namin, alaga naman din sa gamot. Why hindi po ganun kagaling or hindi po yung ini-expect namin yung nagiging resulta ng pagbubuntis ng dam namin. So, ito po, i-explain ko po sa abot ng aking knowledge at kaalaman po, being 9 years breeder po ng mga aso at pusa. So, ang concern ni Ma'am Maybelline is about sa aso. So, sa aso po, ma'am, ang experience ko po dyan, even sa mga kasamahan nating breeder and mga friends na dog lover, ang dami po kasi pinanggagalingan ng miscarriage. Okay? Ang pagkakasabi nyo sa akin is regular naman po na pinapadoktor. Kasi regular daw, yung gamot. Well, check. Okay? Good po yun, ma'am. Maganda yung napapabit naman talaga natin kung may capability naman tayo para magpabit at kaya kaya natin sustain yung mga gastos. Talagang dapat ibebet. Professional po sila. Pinag-aralan po nila. So, nandun na po tayo. Regular po napapabit. May vitamins. Okay po. Gaya po ng sabi ko, good po yun. Pero bakit may miscarriage pa rin po? Yung miscarriage pa rin po, ang dami kasing pinanggagalingan namin. Ito, makinig po kayo, lalo na po sa mga newbie. Unang-una kasing requirements, pag tayo mag-breed or magpapaanak ng isang dam, siyempre expect natin maging healthy ang mga puppy. Unang-una po, lagi pong regular ang kanilang vitamins. Yung vitamins po, of course, tungkol sa pagbubuntis. Iba po kasi ang supplement ng gamot ng nagbubuntis. Iba yung pampagana lang kumain na regular vitamins ng mga aso. Iba yung pampalakas ng ganun lang. Iba kasi yung content ng gamot para sa magbubuntis na aso. Okay po, may gamot na. Si ma'am may gamot na raw. Bakit ibang mga anak lagi pa rin nagkakaroon ng problema? Mga anak man, namamatayan. Or ito, mas worse, twice na nagkaroon ng miscarriage. Marami pong faktor, Unang-una po, kung tayo po ay magpapabuntis, kailangan po unang-una healthy. Pangalawa po, huwag po masyadong patabain. Malaki pong bagay yung huwag patabain masyado ang dam. Hindi po healthy yun. Okay? Pangatlo po, kailangan po proper po ang diet nila. Bawal na bawal po ang maalat pag nabubuntis, mga kadagdo. Okay? Pangapat po, yung paano po natin sila alagaan.
Yung development stage ng pagbubuntis, siyempre lumalaki po ang tiyan yan, from first month, second month, hanggang sa mga anak. Ang aso po kasi, pag alam po natin na pabuntis na po siya, maging careful na po tayo sa gagalawan niya. Okay? Take note, gagalawan niya. Remember, ang aso po ay playful, matalon, madamba, matahol, energetic yan. Hindi po siya ganun kahusay kung i-apply natin sa pagbubuntis, talon-talon, and especially po, huwag po tayo magpapaakit ng hagdanan. Okay? Pagbuntis, lalo na pag medyo mataba ang aso, for sure, miscarriage ang aabutin ng aso natin. Okay po? So, kailangan talaga natin i-monitor, gaya ng sabi ko, ang aso ay matalon, matakbo, matahol, madamba, energetic. Ang gawin po natin, pag alam natin lumalaki na o nasa development stage siya, iwasan po natin yung mga bagay na makakaakit pa siya ng hagdan at makakatalon-talon pa. Kung pwede po, kung pwede lang po, kung talagang alam natin na ganun siya, matamba, matakbo, masyadong aligaga, ikulong po muna natin hanggang sa lumaki na yung tiyan niya at makapag-deliver na maayos. Wala po tayong choice. Ako po, hindi po ako nagpukulong kasi kaya ko pong kontrolin ng mga alaga ko. Pero, pag po alam po malaki na ang tiyan niya, nandun po siya sa labas, hindi na po nakakapasok ng bahay para magtatalon, magdadamba, makaakit na hagdan, hindi. Nakakapaglaro pa rin siya dyan. Hanggang doon lang siya sa may kennel. So, limit yung activity nila. Walang hagdan ng aakitan, hindi makakatalon, walang makakaaway na aso kasi nandito yung ibang aso ko. Pag buntis siya, nandun lang siya. Higa-higa, lakad-lakad. Kailangan din na exercise ng mga aso. Bukod pa doon sa nilalabas natin, syempre, di ba? Para ma-exercise sila. Normal po yun. Yung akin lang, kung talagang nakikita natin masyadong aggressive or arrogant yung aso natin, or energetic, kulong na natin para kung gusto po natin talagang magkaroon ng development na maayos sa mga puppy. Yun po ang mga cause nun kung bakit nagkakaroon ng miscarriage. Minsan po kapabayaan po natin. Si ma'am, tinanong ko, ma'am, bakit ano ba ang naging activity niya? Yun nga, tama daw ang sabi ko. Pinapaakyat nila ng second floor. Umaakyat, buntis na yun, dun po nadali yun. Bawal po umaakyat ang buntis na aso. Iwasan po at kung mas pangit pa mong sabihin iwasan, gawin talaga na huwag paakyatin. Kasi buntis po yun. Talagang dapat relax lang siya. Yun yung talon-talon, bawal po talaga. So ma'am, kung tayo ay talagang magpapabuntis ng aso, yun po, vitamins, proper diet, proper caring, yun po, yung iwasan natin kung ano-ano yung sinasabi ko, activity na bawal sa nagbubuntis. Yun po, napakalaking bagay po nun para makapag-deliver siya ng maayos. And syempre, monitoring po. As a dog lover, monitor natin mga alaga natin para hanggang sa mga anak po siya, makita natin maayos ang panganak niya. So, ma'am Maybelline, sa history naman ng aso mo, I guess, sa tingin ko, sa mga pa-breeder ko, sasang-ayon sa akin, yung pong dam, hindi po ganun kahusay maging breeder. Namamatay ng anak Can you imagine, nakapitong anak, pero namatayan siya ng dalawa, kasi nadaganan niya, or hindi niya raw pinadedede, tinutulungan pa nila, hindi kasi ganun kahusay na dampo yung female dog. Kami pong mga breeder, alam po namin kung maganda pong gawing breeder yung dam and even sire. Alam po namin yung mga sistema pag alam namin hindi magandang dam, hindi po namin i-breed. Pero luckily po, hindi pa naman ako naka-experience ng gano'n. Kasi kung ako man po, makaranas na ako breeder, siyempre, dyan po tayo kumukuha ng source of income natin, extra source of income natin. Kung yung dam ko po laging maganganak, namamatayan, i-stop ko po siya sa breeding. Hindi po siya magandang breeder. Kawawa lang po yung mga puppy, and even siya, kawawa po sa dam. Kasi hindi po siya ganun kahusay. May problema po sa kanya. Hindi siya ganun kahusay para maging breeder. Kaya hindi po namin ginagamit yung ganun. Like what I said po, swerte na rin po ako dahil hindi ako naka-experience ng ganun. Napaka-swerte ko din sa mga dam ko.
So yun, Ma'am Maybelline, I hope may natutunan ka na kahit pa paano sa aking simple vlog na to about sa issue ng miscarriage. May chance pa naman, ma'am, kasi nanganganak naman, nabubuntis. So, nasa saya kung itutuloy mo pa. Pero kung itutuloy pa po natin siyang gawing breeder, yun na po. Talagang vitamins natin, yung monitor sa pagkain, proper diet, at pag nabubuntis na po, buntis na po siya, is monitor po natin yung dalawa niya. Malaki pong chance na makapagpaanak tayo na maayos. Yun po. Okay po, Ma'am Maybelline. So, thank you po sa iyong pag-subscribe sa channel natin. Bago lang po siya subscriber, kahapon lang din. Actually, nag-message sa akin si Ma'am Maybelline. So, Ma'am Maybelline, shoutout sa iyong family and sa iyo. And I hope ituloy mo yung pagiging dog lover. Dahil once a dog lover, always a dog lover, Ma'am Maybelline. Thank you po, and mamaya, i-video ko kita, ma'am. Thank you, God bless. Thank you for watching.